Paano na bago ng pagiging part ng Kalingap ang buhay mo bago at pagkatapos mong makilala ang team? May nabago ba? Nag-ano kayo sa akin eh. Di ka nagtanong sa akin kung willing ba ako gamitin mo yung mukha ko. Siyempre, yung pamumuhay natin. Kahit pa paano, hindi man tayo talagang masasabing umangat, pero mas maganda yung... So, siyempre, siguro pangalawa, siyempre, nung nakilala ko si Carl. Wow. Kaman din yun. Ayun po, welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Beshi. And sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po. And huwag niyo po kalimutan i-hit ang notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload. Ngayon guys, kasama ko ngayon ang Team Tahanan and sila Kalingap Ian. Ayan, si D. Guys, si Derek. subscribe kay Beshi. Ano? Pan-subscribe. And syempre si Kuya Nel and si Basta pre. Kuya David. Guys, ngayong ano? Hindi basta-basta yung pag-unsubscribe. Oh. May legal process Ay, may legal process. So, hindi na tayo ngayon kasi masyadong mainit ngayon. So, ang topic natin ngayon guys, paano naangat ang buhay natin nang pumasok tayo sa Team Kalingap. Ayan, yun guys ang ano natin kasi huwag na tayo doon sa issue kasi mainit na eh. Lalong iinit pa. So tara guys, let's go po. Yung guys, kasama natin ngayon, siyempre unahin ko ang ang founder natin. Founder ng Team Tahanan. Ang director. Si Ian. Bro, ano lang to, konting katanungan lang to sa ating buhay-buhay ba? Personal. Personal to bro. Sige bro. Ito bro, itong tanong nito, para naman to sa lahat. So ito bro, paano na bago ng pagiging part ng Kalingap ang buhay mo bago at pagkatapos mong makilala ang team? Paano na bago? Binigyan nila ng kulay ang buhay ko. Wow, anong klaseng kulay yan? Para silang- Kulay green? Para silang pintura na nagbago sa paningin ko sa mundo. At yung dating malungkot na buhay, binigyan nila ng ngiti na ngayon ay patuloy pa rin nakikita sa aking mga labi. Ay, parang parang tula. Ano ba yan? Poem. Una, nang makita ko sila, ako ay kanilang tinulungan para magkaroon ng oportunidad dito sa Pilipinas. Kasi ako po ay dating OFW na tatrabaho sa ibang bansa. Pero dahil sa kanila, ako ay kanilang binigyan ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay habang kasama ko ang aking pamilya. Yan, galing. Bakit natatawa ka? And siyempre, Hindi, ano bro, tanong mo bro, Yan na yun. Yun na yun? Oo. Okay naman na yung sagot ko? Okay na sagot mo. Pero ang ano ko lang, Meron pa, madami yan. hindi ka nag-ano kayo sa akin eh. Hindi ka nagtanong sa akin kung willing ba ako gamitin mo yung mukha ko. Wala akong consent ba? Oo. Baka patanggal mo to. Hindi naman, sige. Joke lang. And siyempre, sunod natin si Kuya Niel. Kuya Niel, okay lang ba? Ano yan? Yung ay nawala. Ano, consent na ba yan? Oh, Consent na? pwede kitang i-vlog. Sige. Sige. Video ka na, pabago ako. Yung tanong din kay Ian, paano na bago ng pagiging part ng Kalingap ang buhay mo bago at pagkatapos mong makilala ang team? Bago at pagkatapos makilala. Maraming nagbago sa buhay ko. Una, nagkaroon ako maraming kaibigan. Hindi lang mga basta kaibigan, mga mababait na maayos na kaibigan. And syempre, yung pamumuhay natin. Kahit pa paano, hindi man tayo talagang masasabing umangat, pero mas maganda yung buhay natin ngayon kaysa nung bago tayo makasama sa Kalingap. So, hindi lang beneficiary, kundi mga kasamahan din natin, mga natutulungan din ng channel nila Kalingap Rap. Kaya very na-appreciate ko yung yung makasama ako dito sa Team Kalingap. And very thankful ako sa mga kasama natin. Lalo na kay Kuya Balat, kay Kalingap Rap. Yan. Thank you
bro, thank you. Siyempre si Kuya David muna. Kuya David, pwede ba kitang i-vlog Kuya David? Ayan. Oo. Baka mainitan ako dyan. Di, nasa malilim ka nga ngayon eh. Ayun. Bayaran mo ko dyan Oh, pag yan. mainitan ako ay. Ito bro, yung tanong natin is paano nabago ng pagiging part ng Kalingap ang buhay mo bago at pagkatapos makilala ang team? Paano? Maganda yun ah. Paano ba? Siguro mas unang-una, nagkaroon ako ng bagong pamilya. Tulad din nyo. Ang kapatid sa Kalingap. Yan, kapatid sa labas. Na pinapasok naman. Mainit ay. Bawal mainitan. Kasi mabibilad. Mabibilad. Tapos, syempre, nagkaroon ako ng maraming titas. Wow! Ang dami ko ng titas all over the world. Wow. Dati yun, ngayon wala na. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko din alam eh. Ayugod ka. Pero okay lang yun kasi andyan naman kayo. Mga kalinga. Oo, Tito tita. na kayo, tito. Tapos syempre sa pang-araw-araw na alam mo yung perspective sa buhay na dati kasi teacher ako, nasa loob lang ng classroom yung ko, ang focus ko lang nandun lang sa mga estudyante ko, ilan lang yun, 40, gano'n na tao lang. Ngayon, mas marami na tayong napapasaya through our videos, marami tayong nai-inspire, marami tayong natutulungan through this Kalingap. At nakakatuwa kasi part ako dun ng isa sa will ni Lord sa buhay ni Kuya Bal na tumulong sa mga Kalingap. Salamat. Thank you bro, Kuya Bal. thank you. Siyempre next natin si Tiny, pwede kitang i-vlog. Wala namang init. Di bro, kasi bago magsimula ang vlog, gusto kong i-take down mo muna lahat ng vlog mo sa akin. Wala akong content sa'yo. Wala ba? Ayun bro, paano na bago ng Be. pagiging part ng Kalingap ang buhay mo bago at pagkatapos mong makilala ang team? Yun na bago ba? Meron siya. Ano nga yung nabago? Kasi nakita kong pagbabago mo, tumataba ka lalo. Oo, sa Kalingap nakakataba talaga eh. Tataba na akong pumasok, tataba pa ako lalo. Pero maganda sa Kalingap, siyempre, may panibagong pamilya, mga kaibigan, mas, yung self-confidence mo mas tumataas kasi sa bilang pag-vlog, di ba? Kung hindi naman tayo mga vlogger, mahihain tayo sa camera. At sa mga bagong kaibigan, mga titas na nakikilala natin sa social media na nandiyan nakasuporta para sa atin. Yan mga bago. Thank you po. At ano pa ba? Siyempre yung mga totoong kaibigan natin dito sa community ng Kalingap. Kasi hindi tayo nagsisisi na pumasok tayo sa Kalingap. Kahit sabihin natin mag-iisang taon pa lang tayo sa Kalingap, pero nakikita ko na rin naman yung progress nung ating YouTube channel, tumataas pa rin. So yun po ang Isa sa mga nabago sa buhay mo yun. isa sa mga nabago sa buhay natin. Ayan. Tabangan nyo pa yung mga susunod kasi tatagal tayo. Ayan. Thank you bro. And syempre next natin bro, si D. Uy, thank you bro. Thank you bro. And syempre si D. Bro, itong tanungan ito is para sa lahat. Bro, okay lang kung nakita ng video bro for consent. So bro, paano na bago ng pagiging part ng Kalingap ang buhay mo bago at pagkatapos mo makilala ang team? Maraming pagbabago bro. Una, parang kalayaan. Kasi dati parang ulit-ulit lang ang routine. Mula umaga, trabaho, ganyan. Tapos ngayon, meron ka ng oras rin para makapag-enjoy. Yan. Tapos, pangalawa, nagkaroon din ako ng opportunity na makakilala ng mga bagong kaibigan, mga bagong tao na hindi man kadugo pero nagmamahal at sumusuporta. Katulad ng mga titas, supporters, though meron man meron man tayong natatanggap na bashing, normal lang naman yun pag nasa internet. Pero yun, maraming pagbabago bro. Yan. Thank you bro, grabe yan. Bigyan mo ako ng isang sample na pinaka nabago yung buhay mo. Isa lang. Isa lang. Yung pinaka mabilisan.
Ano bro, kutis ko nagbago. Thank you bro, thank you. Siyempre may sunod dyan, may follow-up question to bro. May pangalawa to. Ito naman ay... ito, hanggang dalawa lang tayo kasi ang dami natin eh. Sige. Ito. Ano, pangalawang vlog na yan? Ha? Pangalawang vlog. Hindi, una pa lang to. Isa pa lang to. Ito bro, paano mo hinahandle yung mga basher at issue na nadadamay ka kahit gusto mo lang tumulong at gumawa ng content? Alam mo bre, may tips ako dyan. Unang-una kasi bre, para hindi ka magkabasya, dapat huwag ka magpasikat, di ka dapat sikat. Yun. So ako, di ko ma-handle kasi wala naman akong basya, di naman ako sikat. Wow. Hindi, joke lang. Huwag yung pansinin, huwag mo nang pansinin. Oo, huwag nang pansinin yung mga bashers. Kasi basher is basher eh. Kahit anong sabihin mo sa kanila, di naman nila maintindihan yan. Di naman yan papasok sa kanila. Pero minsan kung gusto mong magpaliwanag ng magaan sa loob mo, pwede naman, baka maliwanagan yung mga basher. Pero para sa akin talaga the best is hayaan mo na lang. Hayaan na lang. Oo. Yun. Ano si Tristan? Kaya na guys, yung inintay namin. Nagalis? Post na. Ayun bro, pangalawang tanong to bro. Dami mong tanong. Hanggang dalawa lang to. Sige. Oo. Paano mo hinahandle yung mga basher at issue na nadadamay ka kahit gusto mo lang tumulong at gumawa ng content? Paano na-handle? Ay, ano lang yan? Sanayan lang. Sanayan lang. Basta ang gawin mo na lang, ingat na lang sa mga binibitawang salita. Iwasan yung mga foul words kasi may mga viewers tayo na medyo sensitive. So yun ang ano natin, ingatan natin yung mga sensitive viewers na ayaw nang nakakarinig ng mga pangit na salita. Ayan, so yun, yung advice ko sa'yo. Ayan, syempre nakapapanood naman natin kung paano paano yung mga live o yung mga vloggers natin. So, manood tayo sa kanila para matuto tayo. Yan, grabe. Thank you bro, thank you. Naiwan na tayo ng kasama. Yun guys, kasama natin si Papa Joms. Papa Joms! Hello! Sorry na, nabahala kita ng konti. Tapos ka pa lang mag-gym, di ba? Ano lang daw, Papa Joms, mabilisan lang na tanong about sa buhay-buhay ba? Okay. Wait lang po. Sige lang, ikaw. Anong tanong mo, coach? Tanong natin dito sa iyo, Papa Joms. Yes, po. Sorry magpapalit pa siya ng damit, guys. Oo. Papa Joms, paano na bago ng pagiging part ng Kalingap ang buhay mo? Bago at pagkatapos mong makilala ang team. Ang team Kalingap? Yes. Una. Maliwanag pa din naman. Maliwanag pa naman. Anong tanong nun? Paano na bago ng Kalingap? Actually, marami coach eh. Siguro una na dyan, when it comes to maging din tayo, honest din na din tayo. Siyempre, maraming opportunity na nakaka-provide na ako sa family ko and to myself. And nakakaipon din. Yung financial bro, isa din talaga sa malaking factor din. At the same time, siguro pangalawa, siyempre, nung nakilala ko si Carl. Wow. Kasama din yun. Pangatlo, marami tayong natulungan with the program of Actually, yun nga palang parang pinakang una. Kasi din talaga pumasok ako sa Kalingap without expectation. Parang actually, itong mga natatanggap kong blessings sa ngayon is parang bonus na lang din talaga sa pinakang before. Parang pinakang goal or mission lang din naman. Tumulong, yun lang naman kasi ang tumulong. Yeah. Kumbaga, marami akong natutulungan ngayon. Dati kasi gusto ko tumulong kaso di pa kaya. Kapos din. So, wala rin naman tayong kumbaga wala tayong ipon para makatulong. Kaya ito, nabigyan tayo ng Kalingap ng opportunity na makatulong sa ibang tao. Meron na tayong napabahayan, meron pa tayong ongoing na proyekto, which is pabahay din po. Although hindi man siya kalaki, hindi siya kalaki or compared sa nauna natin dalawang babahay, pero naman yun, kumbaga, still malaking tulong po yun sa mga family nila, sa pamilya. And marami pa, nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Yun, sa mga sa Kalingap na. Sa Kalingap din talaga.
Ito Papa Jones, last question. Kasi yung tinanong ko sa inyo, lahat yung kila Ian, tinanong ko rin. So, ito Papa Jones, last question natin. Paano mo hinahandle yung mga basher at issue na nadadamay ka kahit gusto mo lang tumulong at gumawa ng content? Ano nga, paano ko hinahandle? Ay, paano mo lang hinahandle ng Paano maayos? ko siya hinahandle ba? By, hinahandle ko siya in a way na I'll make myself busy. Parang gumagawa ako or ano ko ng mga pagkakabisihan ko para lang hindi ko siya isipin. Like, bukod sa pagtulong, pag-charity, meron tayo ngayon mga side hustles lang naman. Which is somehow nakakatulong din naman sa akin to provide or para makapag-pay ng bills like internet, rentals ng rentals ng apartment, ng sasakyan. So, mga ganyan, nagpapakabisi na lang din talaga ako para hindi ko siya mapupusan. Kasi once kasi naisip mo yan, parang walang mangyayari sa'yo. Kumbaga, May stress ka lang, ano? stress ka lang, hindi magiging productive yung araw. Okay. So, magpakabisi na lang. Yan, yun lang naman sikreto nun yan. So ito, Papa Jones, thank you sa mga magandang sagot mo. Papa Jones, ito na lang, ano mensahe mo na lang kay Kuya Van? Yan Kuya Val, kanina nga, di ba? Oh, yan, Isa lang yung, paano ba, isa o dalawa? 2 words lang siguro ang, Yan, siguro first, humbleness. Bro, Kuya Val yan. Kuya Van nga, oo. Ang dami na tulungan, ilang years na tulungan, pero kanina nagpakababa siya. Yan, grabe na panood din namin nila, Kalingabihan. Nasa band kami. Downgrade downgrade. Binaba niya yung sarili niya, bro. Binaba niya yung sarili niya, mas binaba pa niya yung sarili niya dun sa taong tinulungan niya. Dun sa taong pinagawa niya ng bahay. Diba? Parang sobrang laking pagpapakumbaba niya. Sobrang humility, humbleness, sobrang bait. Yun lang masasabi nila talaga. Kaya, yun. Grabe si Kuya Val, grabe. Grabe nung the best, Sobrang the bait, best. sobrang humble. Bro, Thank you. national TV yun, bro. Oo nga, grabe no. National TV yun. Siya pa yung naging pasensya. Siya pa ang napakumbaba, siya pa Oo, siya pa. nag-sorry. Sorry, pasensya na sa mga nagawa niya daw kanina. Oo. So grabe talaga si Kuya Val. Yun, grabe. Thank you Papa Jones ha. Grabe, Thank you, hindi, bro. alam ko na marami ka pang gustong sabihin kaso. Oras natin. Oo, sa panay, meron na, di ba? Oo. Mahirap ng kasi mainit pa ngayon sobra. Oo, pero yun nga. Sana yung magbigay din itong yung ginawa ng Kuya Val na pagpapakumbaba niya. Sana maging ito, Aral. learnings. Learnings din sa iba. Or, kaso iba-iba naman kasi ang klase ng Yes, tao. Pero walang basta sasunod yung kay Kuya Val. Yan, grabe. Thank you bro. Thank you Papa Jones. And, Thank you. ayun, Thank you, ingat ka. At salamat din sa pagpa-unlock ng interview bro. Okay. And balik ka din ulit. And grabe yung pawis na pawis yan. Pinagbigyan na tayo. Thank you Papa Jones. Thank you guys. So yun guys, grabe si Papa Jones. Tapos na po yung lang sa kanya. And narinig nyo naman po yung mga sagot ni Papa Jones. So napakaganda. And yun, kay Kuya Van, message ko lang. Grabe sobrang hampon niya, sobrang napakababa siya. And sabi ko lang, diretso lang Kuya Van. Dito lang po kami, mga nakasupport sa iyo. Hindi ka namin iiwan. At ano man yung mangyayari. So ayun, thank you so much po guys. Salamat po sa mga nagtapos na aking video. And bye bye guys.